Happy birthday! Birthday ni Daddy. Magtatapan siya ng basura. Good morning, guys! Welcome to our vlog! Guys, wala naman tayong celebration ngayon. Simple lang. Ang lamig. Grabe. Sobrang lamig. Nakikita niyo ba yung hangin? Morning! Ay, grabe. Sobrang ginaw. Sara natin itong bento. Ang tapang niya, guys. Oh. Naka-short si kuya mo. Oh, diba? Kamusta naman may pa-short? So, kamusta naman? Kaya ba? Kaya, okay. Kaya daw. Kasi, guys, gusto niya lang i-flex yung kanyang bagong shoes. Bili niya kahapon. Pa-birthday daw niya. Shoes ulit. Para octopus to eh. Hindi makontento hindi mapakali sa mga sapatos niya. Sabi niya na, I know what you're gonna buy for your birthday. What? A Nike shoes. No. Alam niyo yung brand mo a Nike shoes. A Nike short. A Nike cap. I know. A Nike t-shirt. may mukha ka na daw kasing may check sa mukha eh. No. Guys, batiin natin si Daddy. Happy birthday! 40. Life begins na siya. Life begins at 40. Start na ako mag-veg tayo ngayon. Oh, talaga ba? Oh, sige Ay, hindi pala. Bukas pala. Sabi mo yan Start na ako bukas. 40 na kasi siya, guys. Alam niyo ba, dati pangarap lang namin. Dati pinag-uusapan namin sa Pilipinas kami na dream namin na sana bago siya mag-40. Ay, hindi, by 40 ba? Sabi natin. Oh, bago mag-40. 40, makatungtong na tayo sa lupa ng Amerika. Ayun, nag-grant naman. So, ayun na yung birthday, gift mo. Dito tayo nag-celebrate ng Kasi sabi ko, ilang years na lang itatrabaho ko. 10 years, 15 years. Kasi 10 years, wow. Kaya retired ka na. 55, mga 20 years, 60, di ba? Pagpalain ng Panginoon. Saan ba tayo? Asian market? Hindi. Guys, nakalimutan pala namin i-add, dun sa mga naging expense namin. Yung, saan mo nilagay? Yung, consider nyo pala guys, yung, rehistro ng sasakyan. So, parang sa Pilipinas lang din, every year. So, nagbayad ako last, nung nakuha ko tong sasakyan, pinarehistro namin. Ay, ako ba nagbayad na to? O, ako. Hindi last year? Or, hindi, sa pa lang nagbayad na? Ay, ikaw ba? Oo, pala kami. Ang presyo niya guys ay $668.55. Dati 800, ay 700, almost 800 na nakaraan. Ako nagbayad nun. Ikaw ba? Ayun. So, yun pala hindi namin naisama. So, Yearly. Yearly yung registry ng sasakyan. So, dahil off namin, minsan lang naman ito mangyari. Ang usually off kasi namin nasa ba is one day, Saturday. So, dahil weekday ngayon, so lahat ng mga errands, ayan, pagbabayad ng rehistro. Kasi mag-June na yan. Ngayon, guys, ay November 12, 2025. So, na to mag-June na siya sa katapusan. So, ayun. Dapat mabayaran na natin siya. So, cash daw ang bayad kasi pagka mo siya, ginamit ang credit card ba? Or may parang pwede ba credit card? may additional $15. Yun, may additional 15. So, saan ka ba mag-withdraw? Di sa Truist. So, ayun. Withdraw muna tayo. Tapos, wala naman kami masyadong balak ngayon. Hindi kagaya nung nasa Pilipinas talagang may mga bisita, ganyan. Pag dito ka sa US, wala ka naman syempre family, kayo lang.
So, ayan, baka kakain lang kami sa labas. Pero dahil magbe-vegetarian na siya, titingin lang siya. Ah. Di ba sabi niya, mag-vegetarian na daw siya. Pero hindi mo guys, dati na siyang nag-try mag-vegetarian eh. Pero, tas, ano, di ba, maganda yung built mo nun eh. Tsaka mas magaan sa pakaramdam. Kaya lang syempre medyo mahirap yan i-maintain kasi syempre yung availability ng mga pagkain. Dito ang hirap ng mga gulay dito guys. Nakakabili lang kami ng mga gulay sa yung mga gulay na usually na niluluto natin sa Asian market. Pero yung mga gulay nila dito mostly more on salad sila eh. Yun yung mga available sa ano sa supermarket, yung mga broccoli, yun yung mga pangkaraniwan dito sa kanila. Yung mga eggplant din, pero kakaiba kasi eh. So, ano masasabi mo sa birthday mo today? Hindi ko lang. Wala pa nga eh. Ano na agad na sa... Excited na ako kumain sa ano. Saan ba tayo kakain? Hindi ko rin alam. Guys, sobrang lamig. As in, ano na ba? Ilang degrees na ba? Ilang araw na malamig. Kaya, Excited na ako kumain mamaya kasi nagko-fasting ako eh. hindi pa wala siya nag-breakfast. Ano, nakaano kami ngayon, nakamakapal kami kasi di kaya yung lamig, guys. Sobrang lamig. As in, Ngayon sa labas ay 48 degrees. 48 yan? Bakit parang ito yung 48? Nung kagabi nga eh, di ba ano? 38, 35. Sino yun? Siya, Mexicano. Ah, yung neighborhood natin. May concert. May kumakain. Guys, wala si Alona nasa school. Mamaya pa uwian niya. Alas na nakakasilo. Ayan, ang ganda ng araw pero sobrang lamig guys. Anong tawag dyan? Kung lagi kayo nasa Baguio, malamig dun, di ba? Kahit maaraw. Lamigan mo pa ng konti. Oo. Tsaka yung init dito guys. Kahit ang lamig sa labas, pero nakaka-sunburn yung init na yan, nakadry. Mga balat namin ngayon nagdadry, kaya dapat lagi tayo may lotion. Guys, yung ano dito, yung withdrawan dito yan. Pwedeng drive-thru. Ay, no, withdraw yan eh. O, withdraw nga. Ano bang gagawin natin? Ay, hindi. Ano yun? Deposit ata ito eh. Call the teller. Ay, hi! Kita niya ba yung itsura natin? Ano lang to eh. Hindi to. Deposit? Hindi Deposit. pwede. Ano lang yan eh. Deposit lang yan. Yun dun sa kabila. Sa kabila yung ano. Hindi kasi kami nagka-cash. Laging lahat credit card dito kasi madalang kaming mag-cash. Ngayon lang kasi medyo malaki yung babayaran natin. So, kailangan, sayang naman din yung $15. Malayo to guys. 25 minutes. Yung truest. Meron naman sa mga ibang ATM doon, kaya lang kasi may charge. Sayang din. Yung ilang dollars natin. Kagaya niya, may driver naman tayo. Diba? Why not? Drive-thru parking. Drive-thru. Doon ata, di. Ayun yun oh. Yun, pila, baka doon sa may sasakyan. Ayun oh, yun yun. Hindi mo na kailangan bumaba. Ayan siya. Hindi mo na kailangan bumaba ng car. Drive-thru na lang, o, di ba? Order po, $1,000. Tapos di ko pala dala yung ATM ko. Ano? Guys, pasok na lang tayo sa loob kasi nag-aaway na kami dito eh. Bawal niya awayin birthday ko. Ayan nga pala. May immunity siya today. Ay naku. Charot. Pasok na lang kami sa loob kasi kulang, di sapat sa ating pangangailangan ng ating kayang iluwa ng ATM today. Limit lang daw ng 500. Kalimutan na namin ni dati pa kasi. Marcos, no? Parang sinabi na nga ata ni mama yun sa atin dati. Oh. Anyways, let's go. Di ba? Okay na guys, nakakuha na tayo. Napakabilis lamang ng transaction. Ayan, nakuha na natin siya. Ang bango, grabe. Parang may perfume ata silang nilagay dito. Money.
ang bait nang nag-assist sa akin. Nagpa-assist din kasi ako yung sa tights ko kasi sisend ako online ng tights. Ganun kasi yung dito guys. Pwede na siyang, sabit siya. Hindi, malayo. Grabe, natatansya niya yun. Bali, hindi kasi parang kina-cancel ng Truewies kasi parang Malaki kasi yung fraudulent daw ganyan. So maganda kasi maingat naman yung bank. Ganda dito pag yung suspicious yung withdraw mo at saka yung tawag dito, yung transfer Transaction. mo. Dinidecline nila muna yon. Tapos once na magte-text sila sa number mo to verify. Ang ganda dito guys. So nasa kami, city. Lexington hindi. Lexington ba to? Hindi siya pinaka-city, parang mga stores. Ang cute. Ang ganda na guys ng mga halamanan dito. Nag-change na siya ng color kasi fall na nagsi-start ng magtaglamig. So ayan. Yun doon building doon. Bayaran. Ang galing naman. Natatandaan mo? Or Nagdalawang ulit ako bumalik dito eh. bakit? Kasi nag-withdraw nga ako. Kasi nag-withdraw ka pa. Nung pambayad. And guys, mag-aral kayo mag-drive May kasamahan kami dito na nabangga yung car Kadadating niya. lang. Oo, bagong-bago. Tapos, brand new yung sasakyan niya. Ano kaya yung sasakyan niya dito? Ano yung car niya? Yung RAV4. RAV4 na brand new. Tapos na total wreck yung car niya. Pero ang kagandahan, at least safe siya. Though malapit dun sa driver side yung tama niya. Pero ayun, kagandahan is safe. Yun naman importante. So yung mga ganyang bagay, huwag nating panginayangan. Pero kasama talaga talagang mapapagastos ka na binayaran naman siya ng ng insurance. Pero Gumastos pa rin naghintay-hintay lang din siya ng konti bago dumating sa sa bank account niya yung pera. Tapos yung pera, ipamibili niya ulit ng car, gano'n? Babayad niya, Ayun. So guys, ingat kayo sa pagdadrive. Kung hindi kayo ganun ka-confident, kung talagang inakabahan kayo, ganyan, practice kayo ng practice dun sa lugar na tingin nyo safe, ganyan. Tsaka damihan natin ng prayers. Kasi aksidente, minsan kahit na ikaw ang maingat ka na, no? Pag talagang yung mga kasama mo sa daan. Ayun. So, siya naman, bago lang din siya dito nagde-drive. Siguro kabado pa rin siya. Hindi siya masyadong... Sa akin, hindi rin siya nagdadrive. As in, bagong driver talaga siya. Bagong driver. Ba sabi niya sa akin dati nagde-drive na siya. Motor. Motor pala. O, yun. So, guys, pagka practice na kayo mag-practice mag-drive. Kasi Ako na lang mapupunta doon? Ikaw na lang. Money. Bye-bye, money. 700. 4, 6. Di man lang Kala nyo binago na tayo ng pera. Hindi. Hindi tayo binago niyan. Dumaan lang siya. 2, 4, 6, 7. Yan. Dumaan lang siya, guys. Talent. Paano tayo mababago niyan? Talent fee pa. Kasi yung talent fee. Mamaya na yung talent fee. Paano tayo mababago ng pera, guys? Hindi ngayon tumatagal sa kamay natin. Sige, mamaya na, guys. Babayad muna sila. Dito lang kami ni Marcus mag-chill at magko-coffee. Sobrang lamig, guys. Kaya, dati gusto ko ice coffee, ngayon naman, ayun, mainit na kape. Double shot ulit. And now we're back. Ganun lang kabilis, guys. Wala pang 1 minute. Kasi Dumaan ka lang. So, yan. Tapos, ito. Makita mo. Okay, ito daw. Tcharam! Ano ba yan?
Oh, ayan. Kung ano naman yan. Official receipt. Ay, ang bongga naman. Ano to? Ano yan? Sa sticker mo ata yan. Registration. Iwan ko dito sa car. Oo. Tingnan nga, basahin mo kung anong paano ano niya. Ano to? Application. Sticker. May sticker. May Parang sa pa-sticker. Pilipinas, di ba may sticker ng ano? May pa-sticker sila, guys. Na pag na ano, yung year ng register mo. Okay. Saan ito ilalagay? Clean plate thoroughly plate ata. and dry plate completely. Remove backing paper by bending over finger or cross line. Position na clean plate firmly. Ilalagay sa plate. Sa plate mo. Okay. Nakaraan parang wala akong ganito. Parang wala nga. Parang wala. Okay, Nangyayaran so ko siya. isi-search natin kung paano siya gawin. So, ganun lang kabilis. Grabe guys, sa mga transaction dito, mabilisan lang, di ba? Hindi kagaya sa atin, parang kunwari punta ka ng LTO, isang buong araw ka nandun sa LTO. Oo. Traffic pa lang, papunta ka pa lang, di ba? Stress, tas punta ka ng maaga kasi or else nasa dulo ka na ng pila. Dito guys, tanghali kahit mga alas 10 na Tapos ewan ko, ba't mabilis sila dito? Na-print na agad, ganun ba? So, ayun, ngayon, hindi na natin alam kung saan tayo patutungo. Kasi maaga pa, alas 10 pa lang. Pwede na daw kumain si Daddy. So, goods na ulit tayo for another year. Guys, today pala ay kahapon anniversary ko sa first year anniversary ko dun sa work sa hospital. Tapos na kami, anniversary na rin namin dito sa South Carolina kasi dumating ako dito first week ng November. Sila naman second week ng November. So, ayan, ngayon ang ating anniversary sabay sa birthday ni Daddy. So, isang taon, grabe ang bilis, no? Sobrang bilis ng panahon as in hindi mo mamalayan. Kaya kung may mga kayo dyan, mga nag-isip-isip pa kayo kung ipo-pursue nyo ang inyong US journey or kahit saan man na destination na gusto nyo, 'di ba? Hindi mo mamalay ng oras. Kaya gawin mo na. Now na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa kasi lumalakad ang oras. Di mo mamalay. Ang bilis lang ng panahon. Kung iniisip mo na dati iniisip namin, ay matagal mag-US, ganyan-ganyan. Pero alam nyo guys, sa akin lang para hindi kayo mainip, iwasan yung tingin ng tingin. Alam nyo yun? Tingin mo. Sa bulletin. 'Di ba? Parang enjoy niyo lang yung moment. Matatansya niyo naman 'yan kung malapit na or hindi. So for the meantime, para maaliw-aliw kayo, enjoy niyo yung journey niyo kung nasan man kayo, ganyan, kung sa Pilipinas. So as much as possible, pag-ipunan niyo na makaikot-ikot man kayo sa Pilipinas kasi mamimiss niyo talaga yung Pilipinas. Buti na lang kami bago kami umalis, nakapagbora kami as a family nung post-pandemic, yung marami pang restriction ng time na yun, pero pinush namin para, 'di ba? Kasi 'di ba? Ayun, kasi 'di ba? Di mo masabi kung kailan kami makakaalis. At least 'di ba, nakagala kami kasama yung buong family, sila nanay, ganyan, sila ate. Ayun. So, saka dun sa mga malapit na, huwag kayo mainip. Darating din yun. Hindi nyo mamamalayan. Ang bilis na lang ng panahon. So, thank you Lord for the whole year na kami ay ginabayan, ginayad. Alam nyo guys, nung ma-share ko lang, nung nag-start pa lang ako, sobrang kabang-kaba ako. Lalo na sa driving. Kasi syempre hindi mo nagda-drive sa Pilipinas, no? So, laging pag nagda-drive ako, feeling ko parang merong nakabara sa lalamunan ko. Tapos sobrang kaba ako. Talaga ba? Oo. Alam niyo yung gigising ka sa umaga tapos na-anxiety ka.
Tas lagi yun na sobrang kaba ko. Hindi naman ako sobrang sobrang natitense, pero alam mo yun yung parang baka magkamali ka or ganyan. Kasi hindi ka nagdadrive. Syempre bago ka lang sa driving, tapos mag-isa ka lang, 'di ba? Paano kung nagkamali ka or what? Naging komportable lang ako na sa driving, to be honest. Nito mga mag 1 year na ako. Pero dati talagang sobrang kaba ako. So kung ganun man yung nafe-feel nyo, ayan, valid yun. Kasi ganun din ako eh. Kasi ako talaga yung hindi ako ganun ka, sa driving, hindi ako ganun ka comfortable. Pero tinatapangan ko lang. Tapos marami talagang prayers. Kasi hindi mo rin talaga masabi, no? Tsaka yung mga napapanood mo, mga ganyan, mapapasok sa isip mo habang nagdadrive ka. Pero yung ganun. Pero focus kayo, guys. Pagdadrive. Talaga, internalization, mga ganun gagay. Kung hindi ka ganun katapang. Kasi may ko, guys, meron akong, ang tawag dyan, may phobia ako sa driving. Kasi dati, nung bata-bata pa ako, nagdadrive ako ng motor. Yung motor ng uncle ko. Marunong naman ako mag-drive ng motor pero muntik na ako makabangga kasi dati ng bata. So, ayun, kaya takot na takot ako sa driving. Parang simula na, hindi na ako humawak ulit ng motor. Kasi yun parang alam niyo yun sa mga isiki-iskinita, yung mga mga matatight na mga lugar. Tapos, biglang may tumawid na bata. Buti na lang na apakan ko preno. Hindi ko siya nabangga. Kaya yun, parang takot na may anxiety ako sa pagdadrive. Tapos pag nagdadrive siya, parang, ewan ko, pero pag ako yung passenger, parang pag mabilis siya, parang kinakabahan ako. Pero pag ako naman yung mabilis, parang okay lang. Pag ikaw yung nagdadrive, parang feeling mo syempre ikaw yung in control. Anyway, so ayan, mahirap talaga i-overcome yung anxiety sa pagdadrive. Talagang kailangan expose mo yung sarili mo pa konti-konti, kasi kung hindi mo siya gagawin, wala, hindi ka talaga matututo. Parang saan rin yan sa work. Kung hindi mo, lagi ko sinasabi yun, no? Kung hindi mo expose yung sarili mo, hindi ka matututo. So, ganun. Kagaya yung mga intubated, kapag hindi ka sanay, matatakot ka matatakot kang hawakan, matatakot kang mag-suction, kasi syempre pati yung pagfa-flush, alam mo yun, pagtatanggal ng bara, kapag yung intubated is bara, malalaman mo kasi bumababa na yung sats ng pasyente. Yung mga napapansin ko, yung mga bago, syempre ayaw nilang gawin. Naalala ko pa. Marireceive mo na lang yung pasyente. Bakit ganun? Wala man lang nag-suction, wala man lang as in. Tapos pagka extubate, kita mo ganun kalaki yung bara, 'di ba? Wala man lang nag day off ka lang, nasa pagdating mo wala ganun na yung Naalala ko yung sabi nung kasama ko, sabi niya, yung pasyente nila nasa OR, tapos yung isang CRNA parang maarte na sabi, I'm not, parang sabi niya, parang why is it his auto cells get dropping, sabi niya ganun. Tapos sabi nung nurse na Pilipina, sabi niya, are we not gonna re-intubate, sabi niya ganun. Tapos sabi nung CRNA, what do you mean? He's already intubated. Parang sabi naman ng Pilipina, ay, maganda ka nga, kaso tanga-tanga ka lang. So parang iniisip niya, baka may barado doon sa intubation, sa tube. Yun ang gusto niyang kaya baka gusto mo mag-intubate. O kasi guys, pagka minsan may mga tao talaga na sila, yung mga secretions nila sobrang thick. Totoo yan, kasi may mga pasyente kami na kahit nakailang re-intubate na, talagang nagbabara. So ang alaga mo doon, dapat doon palagi mo siyang fina-flush. Pero may sa Pilipinas, ewan ko dito kasi hindi naman kami nagawak na intubated Pero sa amin sa Pilipinas, may may instruction or may order ng doktor bago ka mag NSS flush. So flush mo siya ng 3cc tapos sabay suction. Pag takot kang gawin yun, wala talaga, mababara yun. Kung wala magsa-suction doon, magbabara yun, lalo na kung yung pasyente is nagpo-form siya ng mucus plug, sobrang thick ng secretions. Ganun. So talagang alaga.
alagaan mo. So, ayun, parang ganun din sa driving. Di ba na-relate ko yung anong connect? I-relate mo yung driving sa ano. Oo, hindi pero kasi ganun. Totoo Kailangan Pag bago ka pa lang mag-drive, medyo Pero hindi madali yun Hindi madali na, syempre hindi mo naman alam kung anong gagawin mo. Paano kung biglang nag-aspirate or what, diba? So, kailangan talaga matapang. Tapangan mo at saka practice. Dapat doon gagawin mo siya kung hindi mo siya kaya is gagawin mo siya with supervision ng senior mo. Ganyan. So, dalawa kayo or supervision ng doktor. Kasi nangyari sa amin yan yung kasama ko, doktor, dalawa kami doon para kaming mga tubera. nag-unplug kami. As in, nakita namin, nagbo-blue na yung pasyente. Kasi ang ginawa niya, guys, kinagat niya yung iti niya. Kinagat niya yung iti niya. Di wala siyang hangin ngayon. Tapos, ginawa namin, binuka namin bibig niya. Kumuha kami ng Meron naman yung parang yun yung ginamit namin. Hindi namin maipasok Hindi, ganun yung pagkatagilid. Tapos na successfully natanggal namin yung mucus plug niya. And kita mo balik agad yung kulay niya. Pero seconds lang yun, guys. Ganun kabilis yun, kaya dapat maagap ka. Pero dapat diba? Syempre, kakatakot yun. Kwento mo yung lately lang na nangyari sa OR. Wag na. Hindi naman nila kilala. At least may idea lang sila. Uy guys, totoo yung mga ay wag na. Ayoko i-share. Kasi alam nila kung saan tayo nag-work. Hindi naman nila alam yung pasyente. Wag na natin i-share. Hindi na namin i-share. Wag na guys, hindi maganda. Basta mag-ingat kayo sa basta dapat ang ko lang, para maiwasan natin yung mga malpractices, mga ganyan. Negligence. Dapat dyan, talagang focus lagi sa trabaho. Tapos, iwasan yung mga distractions, ganyan. Kasi, yan yung mga nagkukos ng ng error sa atin. So, yung meron din dito lang sa atin, last week lang din natin, last week din, nakaiwan ng blade sa sa loob ng abdomen. Dito sa South Carolina. Sa news, Carolina. nasa news. Nasa news yan. MUCS. Medical University of South Carolina. Binayaran ng $1 million. $1 million yung Mas okay na yun kasi kesa mag-sue. Kasi nag-sue naman sila pero binayaran na ng nila para matahimik na. Diba? Pero kasi yung mga ganyan, pag sa healthcare kasi ang laki ng pressure sa atin kasi buhay ang nakataya Kaya alam nyo, maiintindihan nyo kung bakit ang mga gano'n na lang ka-stressful pagdating sa work. I mean, yung pressure lalo na kung bago ka tapos nagsimula ka kasi naging senior din ako so kailangan i-train mong mabuti yung mga yung mga bago kasi hindi pwedeng laging nagkakamali. So dito sa profession natin guys, hindi pwedeng balat sibuyas ka. Hindi pwedeng mahina ang loob mo. Tsaka dapat marunong ka tumanggap ng criticism. Ngayon na ako naman yung bago, 'di ba? Ako naman yung nakaka-experience ng syempre may superior, 'di ba? Ayun, kaya ilalagay mo yung posisyon mo. Kaya hindi pwedeng pag napagsabihan ka sasama yung loob mo. Intindihin mo mabuti bakit ganun yung nagiging sitwasyon. Well, bullying is another thing. Tapos pero kung alam mo naman na yung tinuturo sa iyo is for your own good, 'di ba? Be appreciative kasi hindi lahat ng tao, hindi lahat ng makakasama mo sa work is may paki sa iyo or concern sa iyo. Yung kumbaga ayaw kanila na mapahamak. Hindi lahat ganoon. Kasi alam mo meron dito na parang wala lang paki. Parang they don't mind, they just mind their own business. Pero pag nakatagpo ka guys ng tao na sa'yo, na magte-train, magtuturo sa'yo, willing na turuan ka. Yung parang kwento ni Daddy, sa work niya, meron doon isa na parang, syempre nakikita na struggling siya.
Tapos, medyo may ano na yan, season na nurse na malapit na siya mag-retire. So, ang gusto niya mangyari, ipasa yung knowledge niya. Pero ano siya, tough, 'di ba? Ano siya, medyo pag ang dating niya may pagka ano siya, bossy, may pagka, ayun ang description ni Daddy eh. May pagka bossy pero 'di ba? Ang goal niya is iba-iba kasi ang approach ng tao eh. Pero isipin mo anong goal ng tao na 'yun, anong motives niya. Kasi gusto niya siyang matuto kasi syempre nakita niya struggling, nakita niya siguro na willing to learn, may potential. So ganoon lagi yung spirit natin. Ang problema kasi kapag medyo may edad ka na, no, tas babalik ka ulit sa pagka junior, 'di ba? Parang yung ego mo, yung pride mo. So iyon, kaya mo ba siya isang tabi para matuto ka? Kasi sa totoo hindi mo talaga alam. Iba yung magiging sitwasyon mo kasi ano ka ulit eh, dadaan ka ulit sa starting ka na namang mag-aral, starting ka na namang magtuto. Kung dun sa pinanggalingan mo, senior ka na, tapos pagdating dito, 'di ba? So kailangan kaya mong i-handle yung ganun. Kailangan ano ka, bendable, teachable. Pero kung mag-attitude ka na, 'di ba? Na Saka kasi nandito ka eh, ano yan eh, lahat bago yan sa'yo pagdating mo dito. Oo. Yung culture, yung lalo na sa communication. So, talagang mag-ano ka, mag-unlearn ka at mag-learn ka ng bago. You will learn, unlearn, relearn. Ayan, ganyan. So, yun. So, dapat guys, ano tayo, flexible, bendable, wag masyadong balat sibuyas. Diba? Eh, talaga namang stressful ang trabaho natin kahit saan eh. Kahit nasa Pilipinas, diba? Ganun din. Kasi bakit? Kasi buhay yung hawak mo. Hindi pwedeng lagi kang nagkakamali. Yun ang sinasabi ko sa mga kasama ko. 'Di ba? Kasi yung one mistake mo can cost a life. Paano kung, 'di ba? Isipin mo na lang kung family mo 'yon or someone significant to you, 'di ba? Minsan kasi pagka nade-desensitize ka na eh, 'di ba? Minsan lagi 'yan kasi ang ano mo eh, 'yan ang environment mo, toxic, maraming namamatay, 'di ba? Minsan na-desensitize ka na, nawawala na yung pake mo. Kumbaga, gusto mo na lang matapos yung trabaho mo. Pero hindi, 'di ba? Yung profession natin hindi ganoon eh. Hindi 'yun yung anong tawag diyan? Hindi 'yun yung sinumpaan mo eh, 'di ba? So, ewan ko kasi kung yung iba kaya ng konsensya nila na parang wala lang, 'di ba? Na parang just another day, 'di ba? Para matapos na lang. So, parang ang quality ng trabaho is nawawala na, 'di ba? Minsan totoo naman eh kasi yun doon na pumapasok yung mga maraming factor kagaya ng understaffing, tapos ang taas ng araw. Wait lang guys. Ayun na ba? Yun na yung panera eh. Ano, Try magdadrive natin through sa tayo Panera. or papasok tayo? Pasok na tayo. Ano ba drive to? Gusto mo dito? Ikaw, ano? Diba? Ewan ko. Trigger na naman si Ante. No? Bakit ba ako nati-trigger? Anyway, naalala ko lang kasi, di ba? Yung mga, mga hanash-hanash. Napagkwentuhan lang naman. Hindi ako galit, guys. Nagkikwento lang ako. Nagkape kasi ako, naka-hyper na naman ako. Di na pala kami kakain. Mamaya na lang kasi magtatanghalian naman na eh. Nag-breakfast naman na kami sa bahay. Ako, si Marcus. Dito tayo sa may at hanap tayo ng shoes. TJ Maxx. Ayan. Mga Ross. Ayan. Yung mga to dito. Mga bilihan ng mga discounted na mga shoes. Kasi yung sapatos ko, ito, yung sapatos ko pang duty, pang gala, pang labas, iisa lang kasi okay na ako, komportable ako kasi sa shoes ko eh. So, isa lang na sapatos ang ginagamit ko para sa lahat ng bagay. Gusto ko siya guys, yung ginagamit ko is Skechers na na yung may memory foam max cushion na in-sleep lang siya. Nabili ko to parang mga 120 or 140 dollars. So, naghahanap ako ng kagaya niya nung nakaraan para may pamalit sana ako. Kaya lang, wala ko nakitang kasing comfortable niya. Kahit yung mga alam niyo yung Cloud, nag-try din ako pero hindi ganun yung comfort na hinahanap ng paa ko eh.
So, narinig ko lang din sa mga kasama ko na maganda yung Skechers. Kasi, na-compare na din nila sa ibang mga brand. Like, kagaya ng mga sikat na branded na shoes, ng mga Ons, ganyan. On Cloud pala. Ano Ons? Pero sabi nila, mas okay talaga ang Skechers. So, yun yung hinanap ko. Totoo nga. Pero, ewan ko, magta-try ako ng iba. Kasi ito, Goodyear, itong niya, Goodyear. Kita niyo ba? Mas ko talaga. Goodyear yung niya. Kaya lang, yung swelas niya dito, natanggal na siya. Wala na. Hindi ko na alam kung nasa na napunta. Duty kahapon kasi, pag umaapak ako, na siya, na tatanggal-tanggal. Siguro, ewan ko sana naiwan yan. Ayan. Ha? Ay, hindi kasi, nung nakaraan, iniwan ko tong shoes ko dyan sa car. So, ayan, tayo guys. Isa-isahin natin yan. TJ Maxx. Ayan. Rock Room shoes. Tapos, Rust for Less. Ayan. Tignan natin kung makahanap tayo. Sama namin kayo. Tingin tayo ng mga duty shoes. Kasi daddy, okay na siya sa mga niya mga pang basketball shoes naman yung mga gusto niyong binibili. Bumibili siya online. Mga niya. Sa din slippers mo. Kino-collect niya. So, let's go. Kaya bibili ka dapat ng dito muna tayo sa TJ Maxx. Or dito muna. O dito daw. Lunch box. Bili tayo medyas, guys. Yung makapal. Para sa lamig. Bumili ka? Kala ko naka-sale. Ang ating outfit and for the day. Sobrang lamig. Fit check. Mainit to guys, tong jacket na to. Nabili ko lang sa syempre sa thrift store. Cute na ito guys. New Balance. $85. Hiwalay pa yung tax dyan. Cute. Pero, madumihin kasi itong ganito guys. Ganda sana tignan. Kaya lang, sa umpisa lang maganda. Cute Barbie. 75. Naka-sale pala Buy one, get one. 50 off. Okay. Ganda Air Max. Ganda ng kulay, guys. Ito pang duty ko dati sa ospital. Hanggat ganun din. Araw-araw na sira na lang sa kakagamit. Cute naka-sale. $69, $70. Ganda. Ito rin ganda. Ito ito yung mga ito maganda itong May na-try mo yan? hindi tinitignan ko yung loob. Pang lalaki to Guys, itong shoes ko tingnan mo, gamit na siya. Maganda kasi siya meron siyang parang arc, may arc sa loob. Tapos meron siya dito parang ganda. Ito guys, medyo loyal ako sa Skechers kasi hindi ako masyado sa design pero more on comfort. So ito ang cute ng kulay. May pink. Tapos ewan ko may art to sa loob pero kasi itong ginagamit ko. Tapos meron siyang ganyan padding. Ito 100. Mura to kasi itong nabili ko 100 plus to Wait lang, lagyan muna natin yung ating 100 ganda. Diba? May pamalit na ako. Alright. Maganda siya sa paa. Tsaka slip lang siya. Mo lang, hindi mo na kailangan i-lace.
Maganda pang duty guys yung Skechers. Tapos hindi na siya hindi na siya art. Ano na siya, may art naman siya sa loob. Parang ganun din yung feel na ito ng shoes ko. At least may pamalit na ako sa aking shoes na gusto na mag-retired. Tapos ito yung isa. Ano tayo old school, skateboard. Mga pormahan, di ba? Yung naka-socks ng high socks. Ganyan. Yung, buti nga hindi naka-ano eh. Yung parang chanelas. Yung parang may sakit lang. Sandals na. Ito yung isa. Para hindi tayo mahalatang 40 na. Ito size 10. Uy, maganda rin to guys. Blue. Yung isa kasi, 50 off na lang. Pag dalawa yung binili mo. The second one. Yung second pair nga. Ay, grabe. Ang sarap sa paa, guys. Ang sarap niya kasi may parang ano siya. Yung art fit nga siya eh, oh. Ito siya. Baka gusto niyo bumili. Yan, may art siya. Masarap siya sa paa kasi may ganyan siya, oh. Art fit. Itong isa, masarap din sa paa. Oo, yung pinibigyo din dati. Ay, oo. Ito yung isa. Kunin natin to parehas kasi naka 50 off yung isa. Ito siya. Kakulay ng uniform ko. Take a deep breath. Dito naman tayo guys sa ano, TJ Maxx. Cute to. Keychain sa bag. $16. Bracelet. Guys, ang cute naman ito. Mga pa-heart-heart. May wallet pa siyang kasama. $30. Uy, mura na to guys. Pero madumihin siya. No? Parang coat. Ang cute. Ito naman yung isang design. Hala, ang cute. May mga pa-bling-bling. Napaka-girly naman ito. Cute na itong isa. Heart. Cute. $30. Guys, ang ganda ng mga photo. Calvin Klein. Wow. $70. Mura na to guys. Ito pa ang cute oh. May pa ano, fur. Sama ka pang walkie-talkie. Oh, ito. Cute naman ito. Fox fur? Fur. Cute. Ang ganda guys. Oh, coat. Ay! Akala ko 39. Akala ko 39 lang. 400 pala siya guys. Pero ang ganda. Ang ganda guys, oh. Di ba mura lang to sa atin sa mga ukayan? Ganda ng mga... Ang ganda din ng mga dress, oh. $10 na lang to guys. Cute naman. Pretty. Kaya lang tapos na yung summer. Ganda, oh. Pang summer vibe. Naman ito mga to, oh. Sa gift ba to? Ribbon. Cute. Ang ganda ng mga kulay guys, oh. Okay bang ipit? Isang cute. May nakita ko dito. $10 lang siya. Clear bag. Tapos may kasama siyang heart na pillow. Ang cute. Kunin natin to. Naalala nyo guys, nung nagpunta tayo ng fair. Pag may mga public, kasi dito mga ganyan yung mga maraming tao, may mga events. Pag papasok ka sa ganun, dapat ang bag mo clear. So, ayan. Para may magamit tayo. $10. Tapos may kasama na siyang libreng pillow. And meron pa siyang pa-notebook na heart. Tsaka favorite ko yan. Heart.
Yan, kanin natin to. Guys, grabe, ang dami. Ang sarap sana mamili, no? Kung may pambili tayo. Mga damit na pambata dito. Ang dami, panglamig. Kaya lang nakabili na ako ng nakaraan kay Alona eh. So, next time na lang. Ito lang nabili natin guys. Bumili ako ng phone kay Marcos. Tsaka itong itong bag. Tsaka itong keychain. Ang daming magaganda guys. Kaya lang, itong keychain. Naka-clear. Wala, maganda siya lalagyan ng mga nail cutter, yung mga Magkakatabi lang to guys, Ross, Rock Room Shoes, TJ Maxx. Cute din, size 10. 40, 30, 37 din. Pero guys, I suggest kung kung ipang duty nyo, no, kung naghanap kayo ng ipang duty, doon na kayo sa comfortable kayo kasi syempre, 'di ba, puhunan niyo yan, yung katawan niyo. So, make sure na yung kukunin yung sapatos, huwag nyo naisipin kung sa price. Kumbaga, huwag nyo nang tipirin pagdating sa shoes. Kasi, yan talaga ay importante. Siyempre, maganda yung comfortable ka, hindi sasakit yung paa mo. Kaya, ayan. Maraming mga mura, pero more on sila pang lang, forma. We're back. So, tapos na tayo maglabay-laboy. Ayan. So, ito yung haul. Mag-haul tayo. Guys, taray pa haul. So, lahat yung tatlong store na yan, pinasok natin at hinalugog natin. Pero, naman tayo? Window shopping. So, may mga pailan-ilan lang kaming nabili. So, dyan sa TJ Maxx, ito lang. Yung pinakita ko sa inyo, no? Tapos yung snack na binili namin kanina. Itong bag na to. Yan. Tapos, yan siya. May kasama siyang, ewan kung para saan to, pero maganda to dito sa car ko. Tapos, may kasama siyang heart na notebook. Mahilig ako sa heart, guys. Tapos, siya, clear bag. So, pag may mga event, maraming crowd, ayan, kailangan kita yung laman ng loob ng bag mo. Kasi nung nakaraan, nagpunta kami dun sa fair. Yan, bumalik pa kami ng sasakyan kasi bawal daw ang bag. Hindi clear. Tapos ito, lang siya, keychain. Keychain na para siyang mini wallet. Yan, lalagyan ng mga essentials, mga kung ano, para pwede natin isabit lang sa bag. Tapos, ayan, si Daddy nakabili siya sa Ross. Dahil birthday niya, kahit sobrang dami niya ng sapatos. Ano pa ba? Sapatos pa rin. Ayan guys, yung kanyang binili. Anong tawag dito, Di? Puma. Mellow ball. Sapatos na mellow ball. Ayan. Puma daw na mellow. Hindi natin alam yan. Basta yan. Kulay blue. Nakuha ko ng Dati siyang 98 comparable price. Tapos $50 na lang siya. $49.99. O, diba? Sa mga ganyan, kagaya ng sinabi ko, no, tiyagaan lang, tsaka swertihan. So, yung mga item na yan, mga paisa-isa lang. Tapos kung makaswerte ka ng size mo, edi goods. Oo nga kasi last na lang ata yan Oo. Tapos, eto, strainer. Strainer na para dun sa sink kasi sira na yung strainer namin eh. Ayan. Ito naman ay $8. Tapos ito, pang oily. Hindi naman na malamig na ngayon.
Nung summer kasi madalas oily eh. Pero ayan, okay na din to. Pang ano, ready natin. Mura lang naman, $4. May kasama na siyang mirror. At saka, pang yung ganon, yung parang pang-absorb ng oil. At saka, socks, medyas. Siyempre, Skechers pa rin. Medyo loyal ako sa Skechers, no? Medyo makapal lang ng konti. Mura lang to, guys. Mura sa mga ganyan. Oo, mas mura sa $5.99 lang, guys. Rose. O, mura talaga TJ sa Maxx. mga ganyan eh. Para Pero sila na yung mga kasi mga pinagpili ang mga yung mga item na mga item na mga pinagpilian. Oo. Kasi dun sa kabila, dito dun sa kabila yung bilihan ng sapatos. Ang mga hindi, nasa $15 eh. Ang mga medyas nila dun, same lang din naman. Tapos eto, dahil birthday niya, may shoes ako. Ayan. So, binili ko yung art na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. Sobrang sarap niya sa paa. Ayan. Tapos, yung kulay, naka 50 off kasi pag bumili ka ng second pair. Nakatipid ba tayo o napagastos lalo? Uy, wait lang, di pa ako naka-seatbelt. Pero nag-haul tayo, no? Manta na yung sasakyan. Ayan. Tapos, etong, ano na to? Ganda ng kulay kasi favorite ko, gray and pink. So, masarap din yan sa paas. Sleep in. Ayan, tignan na natin dyan. Tapos, yan, twinning sila ni Marcus tsaka ni Daddy. Itong Vans na ano. Magkano to, di? $40. Ayan. Ayan, parehas nung kay... May ganito rin si Marcus dati, pero nalitan niya na eh. Hindi nakasya sa kanya. So, bumili ulit si Daddy ng isa. Ayan. Pero wala kaming dalawa ni Elona. Sila lang ang twinning. Meron din si Elona. So ako lang palang wala. Hindi ako siya mahilig sa mga ganun, guys. Mas gusto ko yung komportable sa paa. Ayun, so, saan na tayo? Seth? Uwi na. Kasi hindi na kami kumain. Kasi, syempre, okay naman. Sayang din, no? Mapapagastos rin tayo pag nag-ano pa tayo. Mamayang gabi na lang, guys. Samahan nyo kami. Mag-dinner tayo. Hindi na kami magluluto. Mag-ano na lang kami. Bubuffet na. Buffet. So, ayan. Sunduin na natin si Alana kasi maaga pa. 1:35 pa lang pala eh. Pwede pa tayo dumaan ng Goodwill. Yay! Yan na yung Lake Marie. Ayan, wala nagsiswimming ngayon dyan kasi malamig. Guys, ayan, ang ganda na ng mga kapunuan dito, ng nature. Yan. Ang ganda ng mga bahay dito, guys. So, sana makakuha tayo ng bahay, no? Yun nga pala, guys, no? Nag-ano na kami. Nag-inquire ng mga sana makakuha tayo ng magandang bahay at lupa kasi mas maganda na may kumbaga may pinupuntahan yung binabayad natin monthly. So ganun din naman pag nagre-rent kayo, di ba? Babayad ka rin monthly, edi mas maganda na kung mapupunta sa'yo. Pero syempre, malaking yon, liability yon. Syempre utang yun eh. So dapat talaga pag-aralan natin mabuti. So balak namin sana kung kaloob ni Lord ay next year. Diba? Okay naman dito, guys, sa South Carolina. Laid back, hindi ganun ka taas ang pressure. Mas mura ang cost of living. Tapos, ano pa ba? Yung pasahod, okay din naman. Pero later on, syempre, lalaki din yan. Sa ngayon, medyo mababa pa. Sabi nung ka dun, pag nagpresyo ka na ng 50 pataas, sobrang na dun. Okay na yun, maganda na yun. Tapos sabi niya, lalo dalawa kayo. Okay, kasi mababa pa yung sa akin, hindi pa pumapalo yun. Pero maganda, ang goal kasi namin, guys, yung simple living, yung gano'n, yung
hindi naman bonggang bahay, pero at least gusto ko sana yung may mapagtataniman. Yun yung sinabi namin dun sa nakausap naming anong tawag, realtor. Yun. So, yun, sinabi namin kung anong Real estate agent. real estate agent, kung ano matawag doon. Tapos maganda kasi in-explain niya sa amin mabuti yung mga pasikot-sikot. So, medyo kailangan talaga aralin yung mga yun bago tayo pumasok sa mga ganyang deal, Pero, Saka may mga discount sila pag first time bibili ng bahay. first-time homeowners. Saka nurse, pati Healthcare. healthcare yan. Pag healthcare, Share namin sa inyo yung journey namin. Ngayon, nangangarap pa lang. O, di ba lahat naman tayo simula sa pangarap, di ba? So, malay natin, di ba? So, pagbe-pray namin yun na sana makakuha kami. Kagaya din nung sa namin, first step namin nung pagdating namin dito. So, ganun din sa pagbili ng Maganda ang gusto namin yung pwedeng pwede mong taniman. Pwede kang magtanim, pwede kang lagyan ng basketball court sa likod. Okay. Kanya-kanya kaming trip siya. Trip niya yun. Diba? Ako gusto ko mga hala-alaman, mga tanim-tanim. Yan, mga alaalaga ng mga mga pets, mga ganyan. So, swerte yung isa naming Filipina na kasama namin sa church, na nurse din yun galing din siya dun sa hospital na pinanggalingan namin. Di na siya umalis dito guys, dito sa South Carolina. Nag-try sila sa ibang state, punta sila ng Florida, California. Pero bumalik pa rin sila dito. So, okay naman kasi yung community namin, yung sa church maganda. Tapos, yung school ng bata, okay. Kaya ang sinabi namin, sana within dito sa lugar namin na malapit para hindi na mag-move si Alona. Kasi ang mga school nga dito, zoning sila. So, kung saan ka talaga. So, sana dun sa area namin, makakuha kami ng maganda na may lupa. Yung wala sanang homeowners, yun yung gusto namin para. Kasi pag may homeowners kasi, medyo mahigpit yun Hindi ka basta-basta pwedeng mag-upgrade or basta lahat ng bagay na gagawin mo sa bahay is ipapaalam mo yun sa homeowners association. So, ayun, sana makakuha tayo yung tas bahay sana na medyo bago pa, ganyan. Siyempre, yung bago. Bago pala. Bago daw. Paano ba yun? May ganun ba? Bagong bahay, may lupa, walang homeowners. Guys, baka meron kayo dyang alam. Pabulong naman. Medyo mahirap yun yung gano'n. Kasi usually, sinabi nga niya na ang mga, didaan nga tayo dyan sa Walgreens. Para sa? Papadala tayo kila nanay. Hindi ko na nga lang sa app na nga lang. Okay. Sige. Ayun. So, dapat nandito ka sa kabila. Sa center kasi ikaw Pag nandun ka sa kabila, pwede. Ayan guys, may mga ganyan. No turn on red lane pag nasa center. Pag nandun ka sa kabilang gilid, pwede kang magkanan kahit naka-red light. So, pag may mga ganyang signage, ayan, be observant. Yan, lalo na yung mga malalabong mata kagaya ko. So, ayan. Dito naman, pag medyo nasanay ka sa mga traffic rules nila, medyo maintindihan. So, umpisa, pag bago ka lang nag-drive, medyo mahirap siya. Ito guys, ito. Tingnan nyo to Naka-green. Naka-green light yan Pero, hindi tayo pwedeng basta-bastang kumaliwa. Kasi, pagle-left tandaan nyo, pagle-left, di tayo basta-basta pwedeng kumaliwa kahit naka-red yan, naka-green yan or naka-go. Aantayin mo itong mga makadaan yung mga padiretso kasi sila yung may right of way. So, ayan. Tingnan mo, nasa kaliwa, nasa kanan ako, kakanan. Ba? So, diretso pang, kakaliwa, kakanan na siya, pero dumiretso pa rin. So, talagang, patience is the key. Oo, hindi kasi dito uso yung yung kagaya sa atin na pakiramdaman. Dito kasi guys, talagang susundin mo yung yung traffic rules at saka sino yung may right of way. So dito guys, kahit nakatutok ka na, basta sila yung may right of way, talagang didiretso yung mga yan. So, kaya kailangan ingat-ingat.
Ganda ng mga puno dito sa amin guys. So, tingnan nyo, iba na sila ng kulay. Diba? Tsaka medyo nagustuhan ko rin dito sa lugar namin kasi kagaya niyan marami kang napapalibutan kami ng mga nature, lake, mga mga river, ganyan, mga pasyalan. Nakatulog na yung isa. Tapos at the same time, kung medyo naboboard ka trip mo mag-mall, ay napakalapit lang din sa amin. So, itong lugar namin dito talaga medyo okay siya sa akin. Kasi kami lumaki kami sa city, sanay tayo na malapit lang mga mall, kabi-kabila. So, parang ayun, medyo nakakabawas ng lungkot. Pagka medyo nasi-stress ka. May mga naman dito. Ikot-ikot. Hindi kasi sa ibang lugar malalayo eh. Oo. Sa-travel pa sila na. Ayun namin hindi dito nga. Yun nga, maganda dito. Ganda dito sa area namin banda kasi lahat nandoon. Lalo na maganda magpalaki ng mga bata kasi malapit sa lahat. Hi guys. Punta na tayo dun sa kakainan natin. Buffet yun. Namin. Kakainan lang namin. Sama namin kayo. Sorry, hindi namin kayo masama kasi may additional bayad eh. Uy, may isang batang masaya dun Ayun si ate nakatulog na. Si Mr. McDonald. Happy song si Marcus. Siyempre guys, change outfit tayo. At medyo tayo. Arte-arte. Para madaming makain. Connected. Sakit na labi ko na gahapian na. Oo, try. Happy birthday, Daddy! Love you! Wala tayong bonggang handa. Sa Pilipinas kasi marami kami doon eh. So talagang naghahanda kami. May dami tagaluto. Parang ako lang tagaluto. Kakatakot man din. Diyan tayo guys. Golden Coral. Second time na namin to dito. Masarap yung nila dito guys. Masarap yung chicken nila. Parang kalasa ng Jollibee. Jollibee natin sa Pinas. So first time namin kumain diyan, trinit kami nung Bagong friend. friends namin na mga Filipino rin na mag-asawa na kilala namin dito sa na taga Colombia rin sila. Taga sa amin din nagkakilala kami guys kasi meron ditong wala kasing Jollibee na malapit, no. Ang pinakamalapit is 4 hours drive. So, ang ginagawa ng iba, nagpapasabay sila. So, papa-order ka, tapos i-deliver. Ang mahal ng shipping nun. $65. Tapos yun, doon namin sila kilala kasi syempre, kailangan mga magkakasabay, ganyan. Para sulit yung kanilang So, yun. Tapos, yan, trinitila kami dito sa Golden Coral. Kaya na-discover namin tong Golden Coral. Masarap yung chicken nila dyan. Tapos, pag weekends, meron silang pa-steak. Na super sarap. Baka meron din steak baka pag gabi meron steak. Ewan. Sabi ni Mary Ann pag long daw. So let's go. So guys, ito yung jacket na nabili ko sa sa Goodwill, $10. Ang cute, 'di ba? Hindi. 9.5 ako. Guys, ayan yung kanilang dito. Chicken, nakalasa ng Jollibee. Tapos, ayan, may pa-steak sila. Favorite yan ni Marcos, guys. And Alana. Yummy! Mura lang dito, guys. Ang buffet nila dito is
$17. $16.99 ang adult. Tapos ang bata, ay si Marcos, ano lang siya. Wala palang bayad si Marcos. 0 to 3. Wala. 0 to 3, walang bayad. Tapos 4 to 8, $8, $7.99. Tapos ang taxes ay almost $5. Pwede na. Ang zoom ko naman dito. Mura na. Ano ba yung kasama mo dyan ng tulog na? Guys, try natin tong steak. Ano to? Well, medium. Medium. Ba't ang asim? Pang ilang plate mo na yan, sir? Ano ba? Pangalawa. Beef. Ito, kay chicken. Beef. Low spot. Sulit guys kay Marcus. Wala yung bayad pero siya talaga yung sulit dito. Masarap yung soup nila. Chicken noodle soup. Tapos yung isa nating kasama, ito nakatulog na. Napagod. Napagod sa school. Yan, napag-salad na tayo. At saka chicken. Medyo maalat yung nakuha kong chicken guys. Sayang. Kuha pa tayo ulit. Tignan natin. Ano yan? Patikin? Gusto niya ito. Yung soup ako kasi may parang noodles. Uy, ang sarap. Kanin mo. Ang sarap guys. Oh. Mas mahirap yan. Kaya sa beef steak. At guys, yan yung masarap nilang chicken na may gravy. Lasang Jollibee. Paray. Maliit lang. Fried okra. Ang sarap din. Tsaka fried. Yun yung steak nila. Sorry. And ito naman beef. Beef pot roast. Masarap guys. Ito. Maliit lang. Gusto ko na yun na. Ayan yung desserts. Parang masarap to. Kata naman. Sulit kay Marcos ang buffet ah. Anong binayaran meron sa kanya talaga yung ano eh. Para sa atin yan. Nakadami na yan. Nagpasta pa yan guys.
Oy, yung vegetarian natin, oh, talagang sinusulit niya yung last day ng kanya. Abangan ang mga susunod na kabanata. Kung mapapanindigan niya ang kanyang ano. Mahirap kasi yun, guys, kapag ikaw lang vegetarian sa bahay. Dapat doon yung mga kasama mo, ganun din yung pinakain. Kasi syempre, mahirap naman yung, diba, prepare ka lang sa sarili mo, diba? Tapos, yung iba mong kasama, syempre, kunwari niya, paglulutuan niya ako ng food, ay hindi naman. Pwede Oo. hindi niya titikman. Oo. Sarap. Conviction yun, guys. Tapos, ano, dapat doon, pinagpiplay mo yun. Pinag-play ko naman na talaga. Ay, ganun. Nakatadhan. 40 daw yung cut-off niya, guys. Oh, Nakatadhan. grabe naman si Marcus. Sulit na sulit ang kanyang libre. Dahil pala nandito tayo lagi, Marcus, eh. Favorite niya yung pasta, guys. Masarap yung pasta. Pini pasta nila na para siyang lasagna. Kain ko na ito bukas na ng gabi. Ganda yung ganito, guys. Celebration. Hindi ka na mag-e-effort magluto. Tapos marami ka pang option. Mas gusto nga niya yun, naubos niya yung ganyan kanina eh. Happy birthday, Daddy! Ano masasabi mo sa birthday mo? Ngayong 40 years old ka na. Kamusta naman yung ano mo? 39 years mo nung nakaraan. Surprisingly, Interviewin natin si Daddy, guys. wala na mga. So guys, tanongin natin siya kung anong mga malat. Anong mga future plans niya? How do you see yourself 5 years from now? Mga ganon. Nurse pa rin. Nurse pa rin. So kanina sabi niya, guys, mag-retire daw siya ng 55. Doable ba yon? Guys, yung mga nagko-comment pala no, sa mga video namin, na-appreciate namin yun, yung mga knowledge of wisdom. Uy, may namubash ba? Oo. No bashi. Just for fun. Okay lang yun. Nanonood sila, ibig sabihin na. Sabi ko na nga lang, God bless na lang po. Meron ba? Sino? Uy, sino mabash dyan? Wag ganun, guys. Charot. Just for fun lang tayo dito. Thank you guys for watching. See you again in the next vlog. Bye-bye! Sumeme. Hi! Interviewin natin si Marcus. Marcus, happy ka naman ba? Hi guys! So, gabi na. Alas 7 na. Naka ilang oras din kami doon. Naka 2 hours. So, sulit naman ang ating binayad. So, mura na yon para sa buffet. At masasarap naman yung nila doon, food. So, sulit naman. So, happy naman tayo sa ating trip ngayon. Ayan. So, guys, thank you for watching. So, ayan, happy birthday ulit sa ating birthday boy, sa ating editor. So, thank you. See you in our next vlog. Bye! Bye!